Standard pa rin yung ating mga response equipment, lalo na sa mga kailangan po ng mga debris clearing po dahil sa mga pagbaha. Nakaalerto pa rin ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng maging epekto ng low pressure area at ng habagat sa bansa. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, nakahanda ang mga equipment ng mga Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga rehiyon. Sa ngayon, patuloy silang nagbababala sa mga lugar na nakataas ang heavy rainfall warning o ang yellow alert at orange alert na mag-ingat sa mga posibleng landslide. Pinag-iingat na rin nila ang mga residente sa mga lugar na tinukoy ng Mines and Geosciences Bureau na may banta ng landslide. Inabisuhan po na huwag po munang bumalik, maghintay po ng mga abiso po ng mga local authorities ninyo bago po kayo bumalik dun sa mga bahay kung kayo po ay mga nasa evacuation center. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nakahanda rin sa LPA at habagat. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, kahit na suspendido ang trabaho ng mga ahensya ng gobyerno, nakaalerto pa rin ang mga frontline disaster response personnel ng ahensya sa buong bansa. Sa ngayon, mayroon anyang nasa higit 2 milyong kahon ng family food packs ang naka-standby sa kanilang mga warehouse sa buong bansa at handang ipamahagi sa oras ng sakuna. Meron ding nasa higit 116,000 boxes ng ready-to-eat food na maaari namang ipamahagi sa mga maaapektuhan ng suspensyon ng mga biyahe ng barko. Nasa higit 300,000 naman ang non-food items na may lamang kumot, hygiene kits, kitchen kits at modular tents. Samantala, iniulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na isang unprecedented na thunderstorm o matinding pag-ulan ang nagpabaha sa Quezon City nitong Sabado, August 30. Ayon sa State Weather Bureau, nakapagtala ang DOST PAGASA Science Garden Station ng nasa 134.2 mm ng rainfall mula 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon. Katumbas na ito ng nasa 1 linggong buhos ng ulan na bumagsak sa QC sa loob lamang ng ilang oras. Sa mga larawang ibinahagi ng Quezon City Government, patuloy silang nagsasagawa ng clearing operation sa lungsod para linisin ang mga basura. Sako-sakong basura ang nakolekta ng Department of Sanitation and Cleanup Works ng Quezon City mula sa nagdaang pagbaha. Inaabisuhan nila ang mga residente na huwag munang ilalabas ang basura habang wala pa ang puting truck mula sa DSQC upang maiwasan itong kumalat na maaari pang magdulot ng pagbabara sa mga kanal na magiging sanhi muli ng pagbaha. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.